Mga kababayan, si Kamalong po inyong lingkod ay nagbabalik po at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Magumpisa na po tayo at komentuhan po natin. Ito po, magandang balita po ito mga tambay. Para po sa ating mga kababayan sa Ifugao, dyan po sa city o sinasabing sa bayan po ng Lamut, Ifugao. Ang ating pong Vice President ay plano pong manirahan o sinasabing magkaroon ng residential, mga kababayan. Magkaroon po ng bahay at lupa dyan po sa Lamut, Ifugao. Nakakatuwa naman po. At syempre po, magandang balita rin po sa Vice President na sa mga survey po ay patuloy po siyang nangunguna na gusto po ng taong bayan na maging Pangulo na susunod sa ating bansa para po ang lahat ng ginawa pong kawalangian at katarantaduhan at pambababoy sa pera ng taong bayan ay mapanagot. Kaya po, gusto po natin yan mangyari. Hindi po ba? Unahin po natin ang magandang balita po ng Vice President para po sa mga kababayan natin sa Ifugao, sa Lamut, Ifugao, mga kababayan. Nakakatuwa naman po dahil magkakaroon na po ng bahay at lupa sa mga darating na panahon ang ating Vice President sa Ifugao. Pero dahil gusto ko na ipakita sa inyo ang aking pagpapasalamat at paninigurado na hindi ko kayo makalimutan dito sa Lamut, Ifugao, ay bibili ako ng lupa at bahay dito sa inyo sa Lamut. Mabuti na yung malagdagan natin ang unexplained wealth ni Inday Sara sa statement at asset liability niya saan niya kinuha ang pagbili ng bahay sa Lamut. Mamaya, lahat nung may binibenta, maliit lang, uy, huwag yung kita-ita niya na lupa, maliit lang na pwedeng paglagyan ng kwarto, kusina, at banyo para naman sa susunod na fiesta ay pwede din kayong kumuha ng pansit at lechon sa bahay ko. Pinag-iisipan ko pa at parang hindi ko kaya ang adobo na aso. Dahil naawa ako sa kanila. Mabait sila sa akin, ang mga aso. Pero, mga kabayan, kung kayo ay makahanap ng bukaya, dito sa Cordillera ay marami kami sa Davao City na marunong maglechon ng buhaya. Yan po mga kababayan, kung makahanap daw po ng buhaya, doon daw po sa Lamut, sa Ifugao, sa Cordillera, ay marunong naman daw po maglechon ang mga Dabawenyo. Marunong maglechon ng buhaya, mga kababayan. Yan po, napakagandang balita po yan. At syempre po, at nakakatuwa po na magkaroon po ng isang maging residence o sinasabing magkabahay po ang ating Vice President dyan po sa Lamut, sa Ifugao. At syempre po, ang isa pang magandang balita ay tuloy-tuloy po ang ating Vice President na tumataas po ang tiwala at alam naman po natin kahit ano pong paninira sa Vice President ay tuloy-tuloy po talaga ang tiwala at hindi na po mawawala ang sinasabing Tatak Duterte, mga kababayan. Ito po, isunod po natin itong isa. Ang ating Vice President ay nangunguna po sa survey, mga kababayan. I-set up ko lang po. Pakinggan po natin. Pizzas for $7.99 if you carry out. Okay, guess I'm carrying out.
Nanguna naman si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong survey ng WR Numero Research para po sa 2028 presidential elections. Sa tanong sa una, kung ngayon gaganapin ang eleksyon, sino ang iboboto mo? Kung saan 11 politiko at opisyal ng gobyerno ang nalumutang ang pangalan ng posibleng maging kandidato, si VP Sara pa rin ang may pinakamataas na porsyento ang nakuhang boto. At ilan naman po sa mga kababayan natin na nakausap ng Net25 News Team ang nagsabi po ng kanilang opinyon kung bakit nila iboboto si VP Sara bilang susunod na Pangulo ng Bansa. Kunin natin ang karagdagang detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, si Vice President Sara Duterte pa rin niya ang nananatiling pinakamalakas sa contender sa mga presidential balls sa 2028. Patuloy na nangunguna si Vice President Sara Duterte sa pangalan ng presidential balls sa 2028 elections. Sa pinakuling survey na ginawa ng WR Numero Research nitong Marso, 35.9% ng mga respondent ang nagsabi na si VP Sara ang iboboto nila sa pagka-presidente. Tinanong ng Net25 News Team ang ilan nating kababayan, bakit nga ba nila iboboto si VP Sara? Para bumalik po yung dati na may yung mga tao may kinakatakutan. Ngayon na mga tao maluwag. Kung ang magiging balakad niya ay katulad din ng kanyang tatay. Opo. Kasi yung seguridad ng mga sambayan na sa paligid, yung mga mas maganda nung panahon ng Pangulong Duterte. Kasi ano naman siya ni Duterte. Kumbaga mga Duterte din ako nung panahon ni Duterte. Possible ay boto. Simula nung naupo si Tatay Digong, parang nabawasan din yung mga alam niyo na yung mga nagkaroon ng war on drugs. Yung kontra laban sa droga medyo nabawasan. Wala siya ngayon, parang bumalik yung mga krimen ngayon. Diba? Madami yung mga krimen. Mga namamatay. Okay naman siya sa atin, sa kanyang katagalan. Ang percentage na nakuha ni VP Sara malayo sa pumangalawa na si Senator Raffy Tulfo na nakakuha lang ng 18.5%, habang 15.7% naman si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Si Robredo ay una nang napabalitang nililigawan umano ng administrasyon para maging pambato sa 2028. Magkailang beses din silang nagkita ng personal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpunta sa Naga para sa isang proyekto. At ang ikalawa, sa Malacanang nang dumalo naman si Robredo sa inilusad na programa ng Pangulo para sa mga lokal na pamahalaan. Pang-apat sa listahan ng presidential balls si Senator Bongo na nakakuha ng 3.6%. Si Senator Risa Hontiveros na nagsabing handang tumakbo sa pagka-presidente kung siya ang mapipisil ng oposisyon, nakakuha lang ng 0.7%. Sa mga respondent na kasama sa survey, 19.4% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado kung sino ang iboboto sa pagka-presidente. Sa pagka-vice-presidente naman, number 1 sa listahan si Go na nakakuha ng 12.2%. Dikit naman sina dating Senator Quispo at Senator Robin Padilla na nakakuha ng 11.9% at 11.7%. Nasa top 4 rin sa vice presidential balls na gustong iboto ng publiko si Senator Rodante Marcoleta na may 8.4%. Si PBBM na magtatapos na ang termino sa 2028 nakakuha ng 3.6% sa vice presidential survey. 26.8% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado kung sinong iboboto sa pagka-vice-presidente. Ang survey ay ginawa mula Marso 10 hanggang 17 ng taong ito sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,455 respondents. Yan po mga kababayan, magandang balita at yan naman po tuloy-tuloy kahit anong gawin po nilang paninira, pagpapabagsak sa ating Vice President. Mga kababayan ay hindi na po mababago ang isipan at damdamin ng mga Pilipino. Dahil alam po nila at alam po natin kung sino po talaga ang naglilingkod na may tapang at malasakit sa mga Pilipino. Hindi po ba? Kaya nga dito po sa ginawang survey po ng WR Numero Search Survey ay nangunguna po ang Vice President. At patuloy pa po yan mangunguna at dadami po ng dadami pa yan ang suporta mga kababayan. At nagpaplano rin daw palang tumakbo si Bangag at si Bongit. May plano rin pala mga kababayan na tumakbong Vice President.
mga kababayan. Sa bagay, kung tatakbo po siyang Vice President, tama-tama po yun. Kung magiging presidente po si VP Sara, ay sigurado po magkakaroon po ng Vice President sa kulungan di umano. Kung mananalo siya. Kung kaya niyang talunin si Marcoleta, si Bongo, pati si Robin Hood, Padilla. Hindi po ba? Kaya sino naman po ang boboto sa administrasyon, mga kababayan? Lahat po na isinusuka ng taong bayan, majority ng taong bayan, isinusuka na sila. Ngayon po yung mga kain suka, magsasanib puwersa ang mga kain suka at mga sinuka, at ang mga sinuka ng taong bayan at ang kain suka, sanib puwersa, pambira, hindi po tangat bobo ang matitinong Pilipino. Mga kababayan, napakahirap po na kumuha ka na naman ng bato na ipupukpok mo sa ulo mo at araw-araw ka na mapapamura sa kanila, sa kanilang paglilingkod. Araw-araw kang mapapamura di umano sa mga ginawa po nilang pahirap at pasakit at pagnanakaw sa ating pera. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang magandang balita po sa mga survey na alam naman po natin na hindi bumababa ang Vice President. Kahit po kabila-kabila ang batikos paninira gamit ang pera ng taong bayan, nagbabayad pa sila, may mga trolls pa sila, may mga trolls army, may binabayaran pa mga mainstream media ayon sa mga Marines. Hindi po ba? At nahandyan pa ang pagpapabagsak ng mga magnanakaw na politiko, pero patuloy pa rin po ang tiwala ng taong bayan. Dahil alam naman po ng taong bayan at alam natin kung sino po talaga ang mga salot sa ating bansa. Hindi po ba? At syempre po, doon naman po sa pagiging residential ng ating Vice President sa Ifugao, diyan po sa bayan ng Lamut. Mga kabayan, sa bayan po ng Lamut ay nagbabalak po na magkaroon po ng residential ang Vice President. At siya po'y bibili at nagpaplanong bibili. Para nga naman kung darating po ang kapiestahan ng Lamut diyan po sa Ifugao, ay pwede na pong mamiesta at kumain ng lechon, buhaya at pansit. Kung may mahuhuli lang naman daw pong buhaya, ay pwede naman daw lechonin. Mga kababayan. At syempre, ang magandang balita po, pagka nagkaroon po ng residential at bahay at lupa ang ating Vice President diyan po sa Lamut, eh sigurado po tataas po ang value ng lupa. Hindi po ba? Gaganda po ang ekonomiya ng Lamut dahil magkakaroon po ng tirahan ang Vice President. Eh syempre po, gaganda ang value ng lupa, tataas. Dahil merong Vice President at magiging presidente ng bansa na merong bahay sa Lamut, sa Ifugao, eh di bigla pong boom! At gaganda po ang turismo. At gaganda po at papasok po ang napakarami po na po pwede pong opportunity dyan po sa Ifugao at sa Lamut. At alam naman po natin napakaganda po na tourist spot din po ang Ifugao. Hindi po ba? At syempre po napakarami po niyan. Yan pong sa bandang norte, hindi lang naman po Ifugao ang talagang napakaganda pong pasyalan. Hindi po ba? Yan buong Cordillera na yan. Hindi po ba? Yung tinatawag po. Marami po yan. Magaganda po yan eh. Hindi po ba mga kabayan? Yung katulad po dyan sa Lamut. Yan sa nahandyan po yata yung Batad Rice Terraces. Hindi po ba? Diyan po sa Municipality of the Philippines. Diyan po sa Ifugao. At syempre po, nahandyan rin po yung mga magagandang tanawin po dyan. Yung mga Mountain Province. Magkakadikit po yan eh. Yung Benguet, Abra, Kalinga, Apayao. Hindi po ba? At syempre po, yung Baguio. Hindi po ba? Yung mga Isabela na yan. Hindi po ba? Marami pa po yan eh. Napakalaki po rin kasi talaga ng norte. Ang norte po ay napakalaki. Hindi po ba, mga kababayan? At yan po mga kababayan, ang magandang balita po at maganda pong balita po para sa ating mga kababayan dyan po sa Ifugao.
na magkakaroon po ng residential o sinasabing bahay at lupa ang ating Vice President sa mga darating na panahon. Hindi po ba? At kung si Kamanong lang po ay may kakayahan at may pera, baka po bumili rin po ng lupa si Kamanong dyan po sa Lamot, Ifugao, mga kabayan. Napakaganda po, di ba? Na magkaroon ka ng isang maliit o kapirasong lupa dyan dahil alam mo na balang araw ay magiging kapitbahay mo si Vice President at future President ng bansa. At syempre po ang magandang balita po sa survey na talagang kahit pilit po nila pinababagsak ay patuloy pong nangunguna dahil tatak Duterte. Napakahirap po kasi pabagsakin. Lalong-lalo po kung alam po natin at alam ng taong bayan at kasama po mga OFW kung sino ang tunay at totoong nagmamahal sa ating bansa at sa mga Pilipino. May tapang na, may malasakit pa dahil yan ay inumpisahan ng dating Pangulong Duterte. Kaya nga po naging tatak Duterte kung paano po sila maglingkod. Dahil pinatunayan po nila kung paano po ang ginawa nila sa Davao ay magagawa rin po nila sa buong bansa. Nagkamali lang po tayo at nabudol dahil hindi po nagtuloy-tuloy ang magandang naumpisahan ni dating Pangulong Duterte. Ganun po talaga eh. Pagka talaga mabubudol ka daig mo pa ang ninakawan at nasunugan. Hindi po ba? Pero hindi pa po ang huli ang lahat. May pag-asa pa po, mga kababayan. At tayo po tuloy-tuloy na manalangin at magdasal na maingatan po ang ating Vice President sa kapahamakan dahil marami pong nagbabanta po sa ating Vice President. Ang kanya pong kaligtasan ay sama po natin sa ating mga dasal, lalo-lalo po sa kanya pong araw-araw na paggawa ay maingatan po siya. At ganoon din po ang kanyang ang kanya pong lahat o 10 ng kanyang pamilya at ang dating Pangulong Duterte ay madugtungan pa rin po ang buhay at kalakasan. At siyempre po ay makauwi rin po sa ating bansa sa lalong mabilis. At maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan at thank you rin po sa mga dasal po ninyo at sa nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At maraming salamat din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo, ako si Pilam, Gay at Chena, Tatay Nick ng Canada, Balance Vision TV, Jesus Valdefena, at Mila Yi at Kingston ng Hong Kong. Thank you po sa inyo. Shoutout po at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At syempre po, God bless po sa inyong lahat, mga kababayan. Muli po, ingat-ingat po tayo. Bye-bye!